I think the top two is already medyo malayo-layo na yun. We're trying to get to the quarterfinals. What we're really trying to avoid is get to the wild card, and hopefully we can do that. So, yeah, the pressure is on us, the pressure is on them to win every game. Paiba-iba talaga ang goal no? Nung kung una, talagang goal na lang nila. Huwag ma-eliminate dahil nasa ilalim sila ng team standings. Ngayon nagpapanalo na sila. Susunod naman na goal huwag mapunta sa wild card. Magdiretso na sila sa quarterfinals. And why not? Pang-anim pa ito na laro na, 5 pang natitirang laro nila. At yung mga kupunan na posible lang ma-dislodge, ang pinakamalayo doon 2 full games ahead lamang sa kanila. So, very much possible. Doon sa natitirang 5 laro lang, kung magkaroon lang sila ng winning record doon at 3-2, marami nang pwedeng mangyari ron. Ito naman si Ronald Tubid. Accelerates Tubid ngayon. Nasa baseline. A couple of pump fakes. Tubid. Wala yung tira. Second serving. Wala pa rin. Much energy that time from Ronald Tubid. At ramdam yan na magkabilang ay mga fans na magkabilang kupunan dito. Talagang into the ball game. Kahit nagkaulanan kanina. Puno pa rin tayo rito. Under 6 minutes remaining here in the first half. Ito na naman si Ralimi against Alexander. Up and under move. Ito na naman yung hook shot. A miss this time. So it's a battle of jump hooks from these two imports. Hindi basta mga jump hook. Yung mga hook shot nila, pababa na Galing langit Galing langit. Kaya sky hook yun. Ito na ngayon yung pick and roll play. Hindi na kompleto ni Billy Mamaril. Asking for a foul. Here's Roger Yap. Pumunta sa poste dito kay Kirby against Ronald Tubid. Turnaround jumper, too strong. Andyan na naman si Ralimi. Left-handed layup is good. And what we're seeing here is that Ralimi has spaced himself more effectively than Chris Alexander. Mas nakakaramdam ng pagod ito si Alexander dito. At sinasamantala ito ni Reda Ralimi. So si Reda is more ready. Oh, yun. Ito ngayon, Siso battle na nga po itong ating napapanood. Ronald Tubid, maikli na naman tira. Pero siya pa rin na nakapulot. Tubid again. Gets the contact. Plus the basket. Alam mo, itong mga taga-Barangay Ginebra, especially players like J.J. Helterbrand and Ronald Tubid, they may miss some shots. But they will always be there for the second servings. At yun, ang mas mahirap pigilan sapagkat wala na yung kanilang mga bantay pag nangyari yung offensive rebound. Maganda yung pagkaka-screen doon ni Chris Alexander, kaya bagay na libre. Itong si Ronald Tubid, who really had to be active dahil na yung kanilang erstwhile yung leading local scorer nila, si Mark Caguioa was sidelined. Although Mark Caguioa is seated dyan po sa bench ng Barangay Ginebra in uniform. Ang mas mahalaga doon, dampot pa niya yung pangalawang personal foul ng import Pure Foods. Yung Chico Lanete. Isa rin sa mga binanggit ni Coach Ryan Gregorio na kailangan pumutok rin sa opensa ng Pure Foods. 5 seconds to shoot for the Giants. Ito naman yung Giant move ng kanilang higante. Wala na naman. Junti Valenzuela streaking down court. Junti Valenzuela, side-stepping move. Binigay na dito kay Alexander pero kinuyog na. Itong si Chris Alexander. Alam mo, parang mga octopus yung nakikita natin dito. Nagkakasabit-sabit yung mahabang galamay. And with that foul, that's a serious foul trouble for Ralimi. That would be his 3rd personal foul. Dalawang magkasunod yun. So nape-pace niya nga yung sarili niya sa opensa. Hindi naman niya nape-pace itong mga personal fouls niya. And let's see what's the reaction of Coach Ryan. So far, ang laki na mawawala sa kanila Ayun, tinawag na niya si Rico Villanueva getting ready to check in. But that's because si Chris Alexander nilabas na. Oo. Baksak na naman to si Junti Valenzuela. Another foul called against the TJ Giants. Kay Rob Sands. Unang foul lamang para dito kay Rob Sands. At si Junti Valenzuela naman yung tutungo sa ating free throw line. So iba't ibang klaseng matchup dahil itong dalawang coaches na nakikita natin. Gusto 1 or 2 steps ahead sila pero laging may panagot itong kanilang mga kalaban. Pag nagpasok si Coach Jong, may pampalit. Itong si Coach Ryan. Ngayon, kita mo, anyong ilalabas si Ralimi. Si Chris Alexander mukhang ibabalik naman. As you take a look at Mark Caguioa on the bench of Barangay Ginebra looking intently at the action. Siguro hindi kaagad nasabi kay Coach Joey Chico na 3 na nga yung foul ni Ralimi, no? Kaya ito, ibabalik niya ulit, taking advantage of that. And that would be a very big advantage. Kanina nga, nakikipagpukpukay siya sa kasing tangkad niya. Nakakascore itong si Chris Alexander. Ngayon pa,
na mas maliit na ang babantay sa kanya. Here's James Yap. James Yap, pilit na makawala dito kay Tubid. Binigay kay Raimundo. Raimundo ngayon. 7-foot jump, 17-foot jumper, wala. Ito, another chance for the Giants. At ito, tinapikan ng bola. Pero may foul na binigay itong si Paul Artadi. Pero ang bibilis talaga ng nagaganap dito. Ano? Kahit may malalayong tira na hindi pumapasok. The offensive rebound and resetting of their offense ay laging automatic dito sa magkabilang kupunan na ito. Chris Alexander, ito na. At titingnan